Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates na naman po tayo patungkol po dito sa issue na kung saan kinakaladkad ang pangalan ni Alan Kay patungkol sa isang napakatagal nang nangyari. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating mga updates, of course, siyempre po bilang isang legit Davercads ay pinapasalamatan ko po kayo for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. So ngayong araw nga ay pag-usapan po muna natin yung naganap po kanina sa EAT, kung saan talagang kung pinanood nyo po hanggang dulo, ang pinakamagandang highlights ngayon is yung kanila pong yung wag kayong ganun o yung parang bawal judgmental, kung saan there are a lot of learnings about that episode. Ang kanila pong guest is yung mga batang parang batang ina, ganun, mga teenager mom, and medyo nagkulang sa oras kaya parang minadali na lang nila kasi nga medyo napahaba po dun sa Sugod Bahay mga kapatid segment. And this time syempre po katulad po ng mga pangyayari nasa gitna po ng issue ay talagang nag number 1 ulit ito pong EAT, number 1 on top pa rin po sila kahit po nagte-trending ang It's Showtime. Nagte-trending man ang It's Showtime sa Twitter, pero still number 1 pa rin po ang EAT sa TV rating. Ganon din naman sa social media platform ay nangunguna pa rin po ang mga live concurrent viewers na nanonood po dito po sa mga social media. Kaya naman talagang minsan tataas po sa kabila, tas minsan naman syempre lagapak po yung TV rating ng It's Showtime dahil di naman sila napapanood sa Free TV. Pero ang pinaka-hot news ngayon sa gitna po ng suspension ng It's Showtime ay meron nga pong ibinalita, ito pong si Alan Kay ngayon ay pinagdidiskitahan ng maraming mga It's Showtime na mga followers dahil po kumbaga kino-call out po nila itong si Chairman Lala Soto dahil po sa isang matagal nang nangyari. Diba? Wala na nga po, tapos na nga yung Bortas 5 na yan, pero hanggang ngayon ay pinag-usapan po siya sa social media. Usap-usapan na ngayon sa social media ang naging double meaning comment ng isang lalaking contestant sa Bortas 5 segment ng EAT sa TV5. Viral na ang isang video ng male contestant sa Bortas 5 habang ini-interview ni na Alan Kay at Miles Ocampo kung saan may nabanggit itong mga salita na tila may kabastusan na kahulugan. Ito'y sa gitna ng kontrobersya tungkol sa pagpataw ng 12-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa It's Showtime. At sa isang bahagi kasi ng naturang contest ay inusisa ni Alan Kay kung ano ang pinakakaabalahan ng isa sa dalawang contestant. Sagot na lalaki, dati raw siyang elementary teacher na sinundan ng malakas na hiyawan ng studio. Chika pa ni Miles Ocampo sa Bortas 5 contestant, magaling sa bata to. Mapagpasensya, mahaba ang pasensya, say naman ni Alan Kay. Opo, mahaba to, ang hirit naman ng lalaki. Ganon po yung pagkakasabi. Tila natulala naman ng lahat dahil biglang tumahimik sa studio. Si Alan Kay ang unang nagsalita at sinabing pasensya raw ang tinutukoy ng contestant, sabay hampas sa braso nito. Mahaba ang pasensya, syempre bata yun, pagsang-ayon naman ni Miles. Makikita naman sa video na napahawak sa bibig ang lalaki habang nakatingin sa taong tila sumaway sa kanya. Ang kalat na ngayon video ay unang na-post sa dating Twitter account na may handle na name na Anima Christopher Min. May caption itong mahaba to, walang mali siya yan. Pwede sa mga jugets na nanonood. Lala at MTRCB, walang makitang double meaning. Umani naman ng iba't ibang reaksyon ng parusang ibinigay ng MTRCB sa It's Showtime at karamihan sa mga nag-react ay tinawag itong unfair at hindi makatarungan. Pinag-iinitan din ng bashers ang chairperson ng MTRCB na si Lala Soto dahil may kinikilingan umano ito dahil wala raw itong ginawa nang ireklamo ang kissing scene ng mga magulang niyang sina Tito Soto at Helen Gamboa sa EAT at ng TV5.
Paglilinaw naman po ni Chairman Lala Soto, dumaan sa tamang proseso at sumailalim sa due process ang resolusyon ng MTRCB laban sa It's Showtime. Samantalang hinihintay pa rin ang magiging verdict ng MTRCB sa pagmumura nga ni Wally Bayola sa sugod bahay segment ng EAT. So para lang po sa kaalaman po ninyong lahat na hindi po pinalagpas ni Chairman Lala Soto ang yung pagbumura na naganap dito po kay Wally Bayola, dahil hanggang sa ngayon may investigation po silang ginagawa. Kasabay nga nito, dun po sa sinasabi po ng ilan sa mga netizens sa Twitter or sa X na yun nga yung pangyayari na parang binanggit niya yun. Parang kumbaga para lang to be fair, 'di ba? Gusto talaga nila ng maging parehas kasi feeling nila parang kapag sa EAT naganap, okay lang, pero pag sa It's Showtime parang may mali siya. Ganon kasi yung kaisipan ng maraming tao eh. At kahit pa ulit-ulit po natin na sabihin na walang kinalaman si Chairperson Lala Soto doon, ganun pa rin naman ang paniniwalaan nila eh. Sasabihin nila bias si Miss Chairman Lala Soto. Dahil syempre, ang gusto po nila, pabor dun sa It's Showtime. Hindi naman po pwede. Nagpakita naman po ng mga batas at yung mga rules na binayolate po nitong nasabing show na ito. Kaya naman talagang masasabi mo na binaba yung verdict. Pero, syempre, sinasabi rin ni Chairman Lala Soto po sa kanya pong investigation na hindi po siya ang finality of the decision. Isa lang din po siya sa mga talagang naghahanap or parang nagpapatupad ng due process. So ngayon pong araw na ito ay talaga naman pinag-uusapan po ito dahil ang sigaw ng marami na imbestigahan daw di umano ito ng MTRCB yung pangyayari kay Alan Kay, dahil tila baga hindi po nagustuhan ng maraming mga netizen yung nangyaring ito dito po sa nasabing show. And at the same time, gusto rin po ng maraming mga netizen na maging maging fair daw itong si Miss Lala Soto. Kung sa tingin niya talagang fair siya, kailangan niya imbestigahan. Pero sa ngayon kasi tapos na po yung nangyari na yan eh. At nakita naman natin na hindi, kumbaga parang nalagyan lang ng mali siya na nung sinabi yun. At umiingay ngayon yun dahil naghahanap po ng butas ito pong mga kabilang side para po talagang gusto talaga kasi nila kung may suspension na naganap dito po sa nasabing It's Showtime, dapat may maganap ding suspension dito po sa EAT. Alam niyo po, tutuusin parang wapakils naman na si Vice Ganda dun po sa suspension eh. Yun naman po ang kanyang declaration, wala siyang pake, dahil hanggang sa ngayon naman umiere pa rin sila sa social media. Yun nga lang, medyo nabawasan yung kanilang kinikita dahil mas malaki po ang kita nila sa Free TV. So, ang panawagan ng maraming mga netizen, imbestigahan daw di umano ni Chairman Lala Soto ang nasabing insidente. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol sa bagay na ito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.